Nako, malapit-lapit na. Mag-start siguro. Okay, ito muna pag-usapan natin, mga kababayan. Nako, ito ha. May pasabog na naman ngayon si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Ilan daw? Sa 18 Marines, nako po, umamin na. Binayaran sila ng milyon. Nako ha. Mga kababayan, kailan kaya natin maririnig ito at sila ay ituro itong si Mike Defensor, ituro itong si Marcoleta. Nakatulong nila sa paggawa ng script. Wala namang ibang pupuntahan yan, mga kababayan, kung hindi sila lang naman, biruin mo. Isang buwan na nagtago, na malagi sa tahanan ni Mike Defensor di umano, mga kababayan. Anong ginawa nila doon? Nag-jack and poy? Pero ito ang pasabog ni Antonio Trillanes, mga kababayan. Bago tayo pumunta doon sa sa Committee on Justice mamaya. Kita niyo po glaring inconsistency sa mga sinasabi. Doon sa akin talagang Mamaya papunsalan. Di ba? And they know that. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng pera para lumabas. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na. Oy. Na malapit na magsabi ng totoo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi niyong naalukan din na mga kasama nila? At least 5. Yung sa 18, sir? No. Mga dati nila mga kasamahan. So, inalukan din ng pera para lumabas. So, ibig sabihin, mga kababayan, may magsasabi, may magpapatotoo na yung 18 Marines ay mga binayaran. Di ba? Sabi nga nung una, mga ka-GPnatics, ay merong naglabas, di ba? May naglabas na 300 million daw yung ibinaba, mga kababayan, ni Man Scarpio. Di ba? Para bayaran etong mga 18 Marines na to at 5 million each. 'Di ba? 150 million daw ata kay Mike Defensor, 50 million kay Attorney Baligod at 5 million each dito sa 18 Marines. Sa makatuwid, mga kababayan, may 'di ba? May magpapatotoo na talagang nag-alok sila po ng pera. Nila tinanggap. So, yun ang dito Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retirado na rin po? Meron Ma'am na Jenny active, Ramos. Merong mga retired rin. Sir, tatayo po sila against this 18 people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Aray ko, mga kababayan, biruin mo. Eto again, mga kababayan, sa 18 daw na yan ay may nagsalita na wala silang alam sa mga nangyari. So ganito yan, mga kababayan, pag sinabi mong wala kang alam, bakit ka nandyan? Ano ang sagot, mga kababayan? Siyempre, pera na naman, nabayaran. Diba? Yun ay isang pag-amin, indirect. Diba? Indirect na pag-amin, kami ay paid, kami ay bayad. Kaya kami sumama dito kasi wala na kaming trabaho. Kasi nagkaroon ng problema sa flood control. Di ba umamin yung isa? Pinakita ko sa inyo noon, mga kababayan, sinabi niya nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines dahil dyan sa flood control ay nawalan kami ng trabaho kaya kami ay napilitang sumama. Mga kababayan, so ngayon, nagdudugtong na, nagko-connect-connect ang istorya. Kung walang alam to mga to, bakit sumama? Ibig sabihin, pera ang katapat. Diba? Binayaran para magsinungaling. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano sabihin nila. Agoy. Yan po yun. Sir, yung mga sinasabi niyong bumibigay, paano po nakarating sa inyo yung information? Lumapit po ba sa company mismo or may nasabi po sa inyo? Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta't mababalitaan nyo na rin lang yan. Ay, talagang binibitin pa tayo mga kababayan. Pero palagay ko,
yan ang inasikaso ni Trillanes nung panahon na siya ay nananahimik. No? Nung panahon na siya ay nananahimik, mga kababayan, sana nga magsabay-sabay sila nila Guteza, di ba? Umamin din si Guteza na tinuruan lang ako ni Marcoleta, tinuruan lang ako ni Mike Defensor. Within the next few weeks. Information. Kasi recently lang nagpunta sila sa NBI to testify na they are legit daw. Ha? Kasi nung like last week, nung nakaraan pang 18 Marines nagpunta po sa NBI. Oo. Kasi tinitestify nila na totoo yung mga nasa affidavit nila. Walang gano'n. Mm-hmm. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila na affidavit? No sir, but they appeared In the NBI, sir? They appeared sa NBI Yes sir. twice. Yung pangalawa, di ba in-interview sila individually? Mm-hmm. So nakita nyo na yung pinirmahan nila? No, Doon? sir. Hindi pa. So darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Yun po yun. Sir, Do you respond po dun sa mga allegations na ito daw po ay legal or harassment, legal bullying daw po? Ay, parang mono yung sounds ko, guys. Kaya parang mono yung sound ko. Kasi tawag dito, sinisipon ako. Ito, ayusin ko lang ng konti. Ayan, baka medyo okay na yung sound ko na yan. Hello. Ayan. Hello. Ayan, baka okay na. Sinisipon din kasi ako. Sa mga whistleblowers? Ito nga pagkakataon nila. Mm. Kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangamba. Diba? Mm. Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Diba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Mm. Diba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. That is exactly correct, mga kababayan, 'di ba? Kapag ikaw ay kinasuhan, the more eager you have, 'di ba? Or the more eager you are na patunayan, mga kababayan, na itong mga ito ay talagang alam namin na totoo yung mga sinasabi namin. Dapat maglabas kayo ng ebidensya, 'di ba? Dapat wini-welcome nila. Oo, ini-welcome. Sir, just for clarification, yung sinabi niyo po na nakatanggap kayo na yung iba sa 18 Marines ay gusto nang bumigay. Yun po bang information na yun ay natanggap ninyo after nilang mag-appear sa NBI? Yes. Mm. So yun po yun. Okay? Okay, so siguro nakita ng mga to, mga ka-GPnatics, na teka, mukhang kami ang naiipit dito. Teka, bakit parang kami ang naiipit dito? Magsalita na tayo. Umamin na tayo. Mukhang ganun ang nangyari dito, mga ka-GP. Yeah. Sa plano po ninyong pagsasampa ng susunod na cyber libel, Mm. paano ninyo masusiguro na hindi makikita ng publiko bilang pananakot ito ng mga kritiko? Eh anong gagawin ko? Mm. Lulunukin ko yung mga kasinungalingan nila? Di ba? Dapat Yan naman lagi kasi, 'di ba? Tama naman yung sabi ni Trillanes eh. Hindi pwedeng paligtasin mo 'tong mga 'to. Hindi pwede, mga kababayan, na itong mga 'to ay pagbibigyan mo palagi at babaliwalain mo yung kanilang mga paninira. Tandaan po natin, kredibilidad ang sinisira dito. Sinisira din, parang ang ginagawa nila, mga kababayan, ay sinisira rin ang gobyerno. Sa madaling sabi, kung ito paliligtasin mo, kung ito pagbibigyan mo, uulit-ulitin nila yan. Hindi ka pwedeng manahimik. 'Di ba? So, saan ang pananakot doon? 'Di ba ang right avenue, right forum to defend yourself that they are wrong, mga kababayan, is to file them a case, 'di ba? And magharap-harap tayo sa korte kung tama yung mga sinasabi nyo. Otherwise, mga kababayan, yan ay chismis lamang. Kung di nyo kayang patunayan yung mga inyong mga pinagsasabi. alam nila yung pinasok Oo. nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. That is exactly Diba? true. Hindi pwedeng gano'n na lang. Magpe-press con ka tapos gigibain mo yung mga reputasyon ng iba't ibang tao. Tapos okay ka lang, uuwi ka kung magkano man yung na ipangako Kickback. sa'yo. Dala mo. Hindi pwede ganun. Uuwi ka, dala mo yung babayad sa'yo. Ganun lang po yan. Ano yung pagkakakilala Ma'am Josepina Del Rosario. nag-alok sa mga grupong to para lumabas siya? Hindi ko na lang muna ipe-preempt pero lalabas yan. Hmm. Sir, nasabi ba nila yung Nako, lalabas na within the next few weeks. magkano yung in-offer sa kanila?
Sinabi nung mga dating kasamahan nila. Magkano sir yung figure? Hindi. Basta hindi ko na lang muna ipe-preempt. Darating tayo dyan at may ongoing investigation. Senator, Okay. yung ibabaliktad dun sa 18, Meron. okay. Meron doon sa 18, tapos meron doon sa mga dati nilang kasamahan. Ito yung sinasabing 100. I'm not sure. Basta meron mga ganyan. Wait, may tanong dito. Hindi daw ba pwedeng kasuhan si Sara sa ombudsman? Sabi ni Ma'am Yolanda Leona. Mga kababayan, may kaso si Sara Duterte sa ombudsman. Kaya lang sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang lahat ng criminal charges, criminal liability ni Sara Duterte, hindi yan magpo-prosper hanggat hindi po siya nai-impeach or nagre-resign kasi impeachable official si Sara Duterte. So, kailangan talaga na ma-impeach siya. Okay? Darating tayo sa punto na yon na ilalabas nila kung ano talaga yung totoong storya na nasa likod nung presko na yon. Oo. Okay? So, Sir po, ilan sa inyo? Ilan sa hindi ko muna sasabihin. Sila po ha? yung hindi nagpirma ng affidavit sa NBI. Hindi, basta yun na muna. Ha? Ganun lang muna. Okay. Maraming Hindi, salamat. alam nyo, ang nakikita ko dyan, mga kababayan, di ba ang tanong kanina, ito bang nakausap nyo na nagsabi na babaliktad na? Nangyari ba ito right after nilang pumunta sa NBI? Okay, sabi ni Sentry, yes, mga kababayan. Remember yung last na tanong, ito mga to ay yung mga hindi pumirma? Okay, may point yun, mga kababayan. Kasi syempre, kapag pumirma ka doon sa NBI, 'di ba? Ibig sabihin, malakas ang loob mo na yun talaga yung alam mo. The moment na hindi ka pumirma doon, mga kababayan, ibig sabihin, nag-iisip ka na umatras. Nag-iisip ka na, teka, bakit pag pumirma kami dito, kami ang makakasuhan, kami ang maiipit. So, hindi na lang kami pipirma at magsasabi na lang kami ng totoo. Ako, may idea ko na baka mamaya, 1, 2, 3 sa 18, doon sa 12 na hindi pumirma, mga kababayan, dahil takot na sila yung maipit. Kaya ngayon ay magsasalita na kung sino yung nag-utos sa kanila, sino yung nagbaba ng pera, 'di ba? Sino yung nagbigay ng script sa kanila? Sabi ni Sir Manuel, "Uy, you are absolutely right." Bihirang taong ganyan, matapang sa katotohanan kahit kapahamakan niya, kaya bilib ako kay Trillanes. Ayun, sabi naman ni Ruby Shirley Borja Garcia, haba. Sir, go. Daming hindi pumirma. Yeah, 12 yung hindi pumirma, mga kababayan. Kasi hesitant na sila dun sa na yon, sa moment na yon. Okay, so alam natin, manggagaling dun yung iba na magte-testify kung sino yung nag-utos sa kanila. Anyway, mga kababayan, ay tayo po ay magpapaalam pansamantala. O, diretso ba natin? Hindi, alas 10 pa. Kita-kita tayo alas 10, mga kababayan, doon sa pagdinig sa Committee on Justice. Okay? Thank you so much po muli sa inyong lahat, guys. Good morning.